Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang Panginoon sa biyayang ito ay na tayo ay natitipon bilang kanyang bayan. Pinagdiriwang natin sa araw na ito ang dakilang kapistahan ng paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Siya ay ipinaglihing walang anumang bahid ng kasalanan. Ipinaglihi taglay ang dalisay na puso, taglay ang dalisay na kalooban. Ito ay isang natatanging biyayang kaloob ng Diyos sa mahal na Birhen, sapagkat ang mahal na Birhen ay gaganap ng isang mahalagang bahagi sa kanyang planong kaligtasan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang araw na ito ay isang araw ng pagbubunyi sa buong simbahan, sapagkat pinararangalan ang mahal na Birhen dahil sa kanyang mahalagang bahagi, lalo tigit sa larangan ng pagkalinga sa bawat isa sa atin at pagdadala sa atin palagi patungo sa karanasan ng pakikipagtagpo kay Jesus. Ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paglilihi o kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria ay nagpapaalala sa atin kung papaanong simula pa ng ipaglihi ang mahal na Birhen hanggang sa sandali na siya ay iniakyat sa langit. Ito ay isang pahayag ng Diyos na kanyang pagdudulot ng pagpapala sa mahal na ina. Pagdudulot ng kanyang biyaya sa mahal na ina upang sa kanyang mga halimbawa, sa kanyang ipapamalas na pagkalinga kay Jesus ay makita ng sangkatauhan, makita ng buong mundo at makita ng lahat ng mga tao na may katotohanan ang isang pamumuhay na mayroong pagpapahalaga sa Diyos, na may katotohanan ang isang pamumuhay na malinis, dalisay, puro, at mayroong kabukasan o kabusilakan sa mga paanyaya ng Panginoon. Sa unang pagbasa, napakinggan po natin mula sa aklat ng Henesis kung paanong ipinahayag
ang katangian at pag-uugali ng unang Eva. Kung paanong siya ay sumuway sa kautusan ng Diyos sa kanya, sa tagubilin ng Diyos sa kanya. Ngunit ang dumating ang mahal na Birheng Maria, batay na rin sa pahayag ng mga propesiya. Isang makabagong Eva ang ating nakasama. Isang makabagong Eva na hindi na isang babaeng susuway sa kalooban ng Diyos. Bagkus isang babae na sasagot ng oo sa kalooban ng Diyos. Nasasagot ng isang positibong pagtugon sa Diyos. Isang babae na walang ibang pangahawakan kundi sa kung ano ang nais ng Diyos para sa Kanya. Kaya hindi na nakapagtataka na sa Ebanghelyo na ating napakinggan, nang ibalita ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay maglilihi, lalang ng Espiritu Santo. At nabatid ni Maria na ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Agad siyang tumugon. Kanyang sinambit ang mga katagang, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong winika. Ganito po ang mahal na Birhen. Simula pa ng paglilihi sa Kanya, sa Kanyang paglaki, sa Kanyang pagyakap sa kalooban ng Diyos na siya ay maging ina ni Jesus, sa Kanyang pagsaksi kay Jesus, sa hirap, sakit, ligaya, karanasan ng pagmiministeryo ni Jesus, hanggang sa sandali na Kanyang mamalas si Jesus na nakabayubay sa krus at masilayan ng muling nabuhay na Kristo, patungo sa karanasan ng ng pag-aakyat sa Kanya sa langit. Ang mahal na Birhen ay nanatiling, namuhay, ng may kababaang loob, may dalisay na kalooban, at walang bahid ng anumang kasalanan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ganito tayo naghahangad dapat sa buhay na ating tinataglay. Gaya ng mahal na Birhen, inaanyayahan tayo ng ating pananampalataya na pagsikapan ang isang buhay na mayroong pakikibahagi sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang po, kung babalikan natin ang katauhan na mayroon tayo ay mga mabuting tao. Yun naman talaga ang plano ng Diyos sa atin. Pero sa paglipas ng panahon, dahil sa kalayaan na ibinigay niya sa atin, para malaya nating mahalin ang Diyos sa buhay natin, may mga pagkakataon dulot ng kasalanan at ng ating mga kahinaan na kung minsan ay ating napapanghawakan. Hindi natin nagagawang tumugon at sumunod sa kalooban ng Diyos. Marahil sa ganitong mga sitwasyon at pagkakataon na tayo ay hinahamon ng maraming paanyaya sa mundong ito na nagdadala sa atin o nagdudulot sa atin ng dahilan para hindi tayo makatugon sa paanyaya ng Diyos. Tingnan natin at pagmasdan ang mahal na Birheng Maria. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit dumudulog tayo sa mahal na ina para tayo ay humingi ng kanyang panalangin. Sapagkat nababatid natin na siya bilang ating ina, na siya bilang isang huwaran sa pananampalataya, na siya bilang isang tapat at abang lingkod ng Diyos, ay magdudulot sa atin ng natatanging halimbawa, ng natatanging paanyaya, ng natatanging gabay at pagkalinga para tayo din ay mamuhay ng mayroong dalisay na puso't kalooban. Sa nagbabagong mukha ng mundo sa kasalukuyan, sa mapanghamong sitwasyon na ating nararanasan, bigyan natin ng pansin ang mahalagang bahagi ng mahal na Birhen sa ating buhay. Sa araw na ito, holiday po sa buong Pilipinas. Kung bakit? Sapagkat ang mahal na Birhen na ipinaglihing walang anumang bahid ng kasalanan ay siyang ating patrona sa ating bansa.
Kaya marapat lamang na ang araw na ito ay tunay na pagbubunyi, hindi lamang sa inang simbahan, kundi sa ating bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayroong malalim na debosyon sa mahal na ina. Kitang-kita po natin yan. Kung paano ipinapahayag ng mga Pilipinong Katoliko ang kanilang marugdog na pagpapahalaga at pagmamahal sa mahal na Birhen. Kaya laging puno ang simbahan sa Baklaran tuwing Miyerkules, sa ina ng laging saklolo, sa Antipolo, ang ina ng mabuting paglalakbay at kapayapaan, sa Naga, ang mahal na Birhen ng Peña Francia, o dito po sa ating probinsya, ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga sa Cavite City, at ang iba't iba pang mga titulo sa iba't ibang mga bayan at lungsod sa ating probinsya. Ito po ay isang pahayag ng pagiging malapit natin sa mahal na Birhen. Pero kalaki po nito, nawa ang ating pagdedebosyon sa Kanya ay magdala din sa atin patungo sa isang tamang paraan ng buhay. Hindi po sapat yung tayo ay nagdiriwang lamang. Hindi po sapat yung tayo ay nag-aayos lamang ng mga simbahan kapag may kapistahan ng mahal na Birhen. Hindi po sapat yung tayo ay nag-aalay ng bulaklak lamang sa mahal na Birhen o sa harapan ng imahe ng mahal na Birhen. Ikaliligaya ng mahal na Birhen na sa kanyang pagyakap sa plano ng Diyos, na sa kanyang pagsusumikap na manatili sa pagpapahalaga sa Diyos palagi sa bawat sandali ng kanyang buhay, tayo din magkaroon ng ganitong klaseng disposisyon. Tayo din magkaroon ng ganitong klaseng katangian. Tayo din ay mamuhay na punong-puno ng grasya ng Diyos na magdadala sa atin patungo sa nag-aalab na pananampalataya sa Kanya. Sa Diyos na sa atin ay lumikha, sa Diyos na sa atin ay nagmamahal, sa Diyos na sa atin ay nagtitiwala, at sa Diyos na siyang patunguhan ng ating buhay. Kaya po yung imahen ng Immaculada Concepcion, di po ba sa kanyang paanan, makikita ninyo, tapak-tapak ng mahal na Birhen, ang ulo ng ahas. Kung bakit? Sapagkat siya ang makabagong Eva. Siya ang yuyurak o tatapak sa ulo ng simbolo ng kasalanan. Sapagkat siya ay mamumuhay nang walang anumang bahid ng kasalanan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung paano natin iuugnay ang kapistahang ito o ang dakilang kapistahan ng kalininisang paglilihi sa mahal na Birhen sa ating buhay. Marahil ang nais ng mahal na Birhen palagi sa atin ay dalhin tayo patungo kay Jesus. Di po hangarin ng mahal na Birhen na dalhin tayo patungo sa Kanya lamang. O baka nga hindi talaga. Ang nais ng mahal na Birhen sa ating pagdulog sa Kanya, madala tayo kay Jesus. Madala tayo sa Kanyang anak. Madala tayo sa karanasan ng pagsasabuhay ng kung ano ang para sa Diyos. Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo, ipinahayag sa atin ang mabuting balita ng anghel sa mahal na Birhen. At ano ang mabuting balitang ito? Na siya'y maglilihi lalang ng Espiritu Santo. Ang kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tayo po nakakaranas din sa presensya ni Jesus. Tayo po tumatanggap din kay Jesus sa banal na komunyon. Kayo pong nasa inyong mga tahanan, sa inyong pagsubaybay at pakikibahagi sa banal na misang ito, sa diwa ng espiritual na komunyon, ay nakakaranas din ng presensya ni Jesus. Marahil ang tanong
bilang gabay sa ating pagninilay, paano natin nagagawa ngayong iparanas si Jesus sa mga taong nasa paligid natin? Ang pamumuhay ng malinis, ang pamumuhay ng dalisay, ay ang pamumuhay ng may pagsasabuhay sa mga turo at aral ni Jesus. Kaya gayon na lamang ang pagsasambit ng mahal na Birhen sa mga tagapaglingkod doon sa kasalan sa Kana. Gawin ninyo ang anumang kanyang sasabihin. Nais ng mahal na Birhen kung paano niya naranasan ang pagpapala ng Diyos. Tayo din mamuhay sa ganitong pagpapala. At mararanasan lamang natin ang pagpapalang ito kung tayo'y palaging babalik, lalapit, dudulog, at maglalakbay ng kasama si Jesus. Nawa sa araw na ito na ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinisan paglilihi sa mahal na Birhen, ang ating mga puso, ang ating buhay, ang ating mga pamilya at mga tahanan, ang ating mga sambayanan, ang ating bansa at ang buong mundo ay patuloy na magtalaga ng sarili para sa kalooban ng Diyos.